Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po muli sa ating lahat mga kapatid. Ulitin ko lang ito, talagang pinagpapala tayo ng Diyos. Una, ginising tayo ng maayos at malakas ang ating katawan at binigyan ng isang pagkakataon sa ating buhay. Lalong-lalo na ang isang pagkakataon na napakahalaga sa ating buhay, ang makinig, magbasa at mag-aral ng salita ng ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. At bago ako mag-umpisa ng aking sharing, unahin natin ang manalangin. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, aming Diyos na mapagmahal, mapagpala. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin. Ginising mo kami, Lord, na naman ng maayos at malakas ang katawan at binigyan na naman ng pagkakataon sa aming buhay na magawa ang lahat. Magawa ng maayos at tama at lalong-lalo na isang pagkakataon na napakaganda at mahalaga sa aming buhay ang makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga salita araw-araw, O Diyos. Kaya salamat po, Lord, hindi kami humihingi ng proteksyon para walang maging sagabal sa aming pag-aaral, Lord, ng gabay, ng kaalaman, karunungan, Lord, para lubusan namin itong maintindihan, Lord God. Ganun din po ako, Lord, turuan mo rin po ako, samahan, gabayan, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Ama, kiniklaim ulit namin, tagumpay ang gawain ito dahil kasama ka namin, Lord. Narito ka sa aming kalagitnaan. Kaya maraming salamat po, Ama. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po sa pagsama mo po. Salamat po sa paggabay mo po sa amin. Kaya, Lord, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Dahil sabi ko nga kanina, talagang pinagpala tayo at laging pinagpapala ng ating Diyos dahil sa ating pag-aaral, pakikinig, pagbabasa ng kanyang salita at pagsasabuhay nito at pagsunod nito. Salamat sa ating Diyos ng mga kapatid. Mga kapatid, bago ulit ako mag-umpisa ng aking sharing, anyayahan ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at para maging updated din kayo sa mga bago ko pang i-upload, sa mga iba ko pang i-upload. Paki-subscribe po at paki-share din ito sa inyong mga mahal sa buhay, itong ating pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Salamat mga kapatid, salamat po. Kahapon, sinare ko sa inyo itong chapter 17 na nakipaglaban si David kay Goliath. At dito nga po, itutuloy natin yung sinabi ni David na lalabanan ko siya dahil pinagtagumpay ako ng Diyos doon sa leon at mga bear na kanyang kinakalaban. At dito ngayon, lalabanan niya si Goliath. Makinig na po tayo. Ang aking isi-share po ay dito nga po sa 1 Samuel chapter 17 at verse 41 hanggang 54. Mga kapatid, itong aking isi-share sa inyo ngayong umaga. At ito po ay may pamagat na napatay ni David si Goliath. Lumakad si Goliath papalapit kay David. Nasa unahan naman ni Goliath ang tagadala niya ng shield. Nang makita ni Goliath si David, nilait. Sabi rito mga kapatid, nilait niya ito kasi isa itong bata na matipuno at gwapo.
Tinanong ni Goliath, para saan yang dala mong stick? Aso ba ako para gamitan mo niyan? At sinumpa niya si David sa ngalan ng mga Diyos ng mga Palestine. Sinabi pa niya, tara, lumapit ka at nang maipakain ko ang katawan mo sa mga ibon at hayop. Ganyan niya nilait si David, mga kapatid. Sumagot si David, pumunta ka rito na may dalang espada at mga sibat, pero nagpunta ako rito sa ngalan ni Lord na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos ng mga army ng Israel na nilalait mo. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Lord sa mga kamay ko. Pababagsakin kita at pupugutan ng ulo. Ipapakain ko sa mga ibon at mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga sundalong Palestine. Ganyan siya katapang, mga kapatid, dahil alam niya kasama niya ang Diyos. Tapos malalaman ng buong mundo na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng nandito na makakapagligtas si Lord kahit walang espada. Makakapagligtas ang Diyos kahit walang espada at sibat. Kayong mga Palestine, bibigay kayo ni Lord sa amin dahil sa Kanya ang labang ito. Nang lumapit pa si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Kumuha si David ng bato sa bag niya at tinirador si Goliath. Tinamaan si Goliath. Bumaon, sabi rito, ang bato sa noo niya at nasubsob siya sa lupa. Kaya nga, sabi rito sa verse 50, mga kapatid, kaya kahit walang espada si David, natalo niya si Goliath gamit ang tirador at bato at napatay niya ito. Tumakbo si David at tumayo sa ibabaw ni Goliath. Binunot niya ang espada mula sa suksukan ng Palestine, saka pinatay at pinugutan ito ng ulo. Nang makita ng mga Palestine na napatay na ang pinakamalaki nilang sundalo, nagtakbuhan sila. Sumigaw ang mga sundalo ng Israel at Juda at hinabol nila ang mga Palestine hanggang sa Gat at sa mga gate ng Ekron. Naiwang nakahandusay sa daanan ang mga sugatang Palestine mula sa Sharaim hanggang sa Gat at Ekron. Pagbalik ng mga Israelites mula sa paghabol sa mga Palestine, sinamsam nila ang lahat ng mga gamit sa kampo ng mga ito. Dinala ni David ang ulo ni Goliath sa Jerusalem, pero tinago niya sa tent niya ang mga sandata nito. At yan ang salita ng ating Diyos. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Matapang na lumaban at humarap itong si David kay Goliath dahil alam niya na kasama niya ang Diyos. Sabi pa niya, no? Bibigay kayo sa kamay ko. Sabi niya, bibigay kayo ng Diyos sa aking kamay dahil ang labang ito ay sa Diyos. At yan ang katagumpayan ni David. Matapang siya, biro nyo. Sa laki ng 9 feet tall na Goliath na to, kumpleto ang armor, may malaking espada, di ba? Nakakatakot siguro yun kung tayo makakaharap ng higanteng yun, no? Paano natin yun papatayin? Pero sinalubong siyang patakbo ni Goliath. Tinirador sa noo, bumaon sa noo yung malaking batong yun, no? Dito. Bagsak si Goliath, pasubsob pa, mga kapatid. Binunot niya ang espadang ito sa suksukan at pinugutan ng ulo. Kaya, nung makita ng mga Palestine ito na nangyari sa kanilang higanting sundalo, no? Nagtakbuhan sila, hinabol naman sila ng mga Israelites. Sinamsam ang kanilang gamit at yun ang nangyari sa laban na yun. Sinabi ni David na laban ng Diyos, kaya siya nagtagumpay. Dito, ano yung tinuturo sa atin?
Unang-una, ang isama natin ang Diyos sa ating buhay. Yan po ang unang tinuturo sa atin. Isama natin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin, sa ating mga plano. Sama natin ang Diyos. Kung marami tayong iniisip, sama natin sa buhay natin si Lord. Magiging maayos yan. Lalo-lalo na sa matinding laban natin sa buhay. No? Kung meron man tayong sakit at karamdaman, kung meron man tayong nasasabi na malaking problema natin, malaking haharapin natin problema sa ating buhay, lapit ka agad kay God. Magsalita ka agad, magsabi, magsumbong, humingi ng tulong, at isama natin ang Diyos. Haharapin natin ito. Dahil ang Diyos ang makikipaglaban sa atin kung meron kang pusong nagtitiwala sa Diyos. Kung meron kang pusong susunod sa lahat ng sinasabi ng Diyos, magtatagumpay ka, ako, at tayong lahat. Yan po ang pinararating sa atin. Makakaya natin yung higanting problema na meron tayo. No? Higanting darating, sabi na, no? Pwede natin sabihin naman, ako may darating akong malaking problema. Paano ba to? Hindi paano ba yan? May darating akong malaking problema. Kaya ni Lord yan. Sasamahan ako ng Diyos. Tutulungan ako ng Diyos. Pagtatagumpayin ako ng Diyos. Ganyan tayo dapat magtiwala sa ating Diyos, mga kapatid. Alam natin ang Diyos ay makapangyarihan. Alam natin ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad. Yan ang Diyos natin, mga kapatid. Yan ang ating Diyos. Hinihintayin niya tayo palaging lumapit sa Kanya. Pero minsan, aminin man natin at sa hindi, nagmamatigas tayo minsan. Tayo pa'y nagmamalaki kay Lord. Diba? Kung tutusin talagang wala tayong maipagmamalaki, mga kapatid. Isinilang tayo, hubad. Wala kang dala. Wala kang gintong hawak-hawak. Diba po? Wala tayo kahit ano. Minsan iniisip pa nga ng magulang natin, ano kaya magiging buhay ng anak ko? Diba? Tayo bagong panganak, ano kaya magiging ito? Pero si Lord alam niya kung ano talaga magiging buhay natin. Pero yung magulang natin, hindi alam. Pero dahil sa mabubuti ang ating magulang, palalaking tayo ng maayos, diba? Sigurado pinagpipray din tayo ng ating magulang. Kaya ngayong alam na natin, kilala natin na may Diyos, alam natin ang ginawa ng Diyos, alam natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay, dapat malakas ang loob natin, dapat matapang tayo dahil may Diyos tayong kasama. Hindi tayo dapat mag-alala, hindi dapat tayo mamroblema, hindi dapat tayo mag-isip o basta na lang nakayuko, bagsak ang balikat. Hindi dapat ganun kasi meron tayong Diyos na napakabuti. Kaya nga may salita ang Diyos para lumakas tayo, tumapang tayo dahil kasama natin siya. Ano man yung kakaharapin natin sa buhay, may Diyos na tutulong. Mauuna pa nga siya, mga kapatid. Alam niyo ba, kung tayo'y maniniwala, magtitiwala, sasampalataya sa Diyos, siya lagi ang mamumuna sa ating buhay. Hindi tayo magkakamali dahil nasa unahan si Lord. Susunod lang tayo sa Kanya. Yan ang dapat natin gawin. Magtatagumpay tayo. Lahat pwede natin sabihin sa Diyos. Lahat pwede natin hingin sa Diyos kasi mabuti ang Diyos. Hindi maiksi ang kamay. Kaya kagad tayong abutin ng Diyos. Kaya tayong hipuin yan. Kaya sabihin na lakasan mo ang loob mo na kasama mo ako. Kayang-kaya yan ng Diyos. Pero minsan, tayo yung minsan gumagawa ng sarili nating kapamaraanan. Kaya ko yan. Matalino naman ako. Kaya ko yan. Malakas naman ako. Kaya ko yan. May pinag-aralan naman ako. Kaya ko yan. May pera naman ako. Mayaman naman ako. Kaya yun ang ginagawa talaga natin. Kung minsan, pag nagkamali yung ating mga ginawa, kahit na sabihin natin matalino, malakas, may pera, kung minsan ang sinasabi, Lord, bakit? Alam ko, tama naman yung ginawa ko. Bakit nangyari sa akin to? Nasisisi pa natin siya. Diba? Mali, diba po? Pero kung umpisa pa lang sa iyong plano, sa iyong balak sa buhay, sa iyong gagawin, si Lord na yung nilalapitan mo. Hindi ka mapapahiya. Hindi papalpak yung gagawin o yung plano. Sigurado ko magiging maayos.
tama at tagumpay ang iyong gagawin. Dahil inuna mo ang Diyos dahil nagtiwala ka kay Lord dahil umasa ka na nauna na si Lord dun sa balak mo yun, dun sa plano mong maganda. Di ba po? Kaya siguradong tagumpay yun. Huwag lang masama yung plano mo tapos sasabihin mo kay Lord na samahan ka. Siyempre hindi ka sasamahan ng Diyos. Dahil masama yun Hindi masama ang Diyos natin, mabuti ang ating Diyos. Kaya kung alam mong mabuti at tinanong mo sa Diyos ang iyong plano at sumagot siya ng oo, sasamahan ka niya, ay go. Dahil sasamahan ka niya. Sabi ko nga kanina, dahil nauna pa ang Diyos sa pupuntahan mo, sa plano mong yun, sa balak mong yun, sa laban mong yun, nauna na ang Diyos. Kaya siguradong tagumpay ka. Magtiwala lang tayo mga kapatid. Kaya lang may mga delay yung ating mga panalangin dahil may kulang pa siguro tayong hindi nagagawa. Isipin natin mabuti, ano pa kaya ang kulang para patuloy na at para matupad na yung bala ko? Ano kaya yung plano kong ito? Okay kaya? Maayos kaya? Tama kaya ito sa paningin ng Diyos? Yan ang una nating aalamin. Tapos lalapit tayo kay Lord. Lord, ito po ang bala ko. Ito po ang gusto kong nawa, Lord. Okay po ba ito sa inyo? Tama po ba ito sa inyo, Lord? Gusto niyo po bang ito ang aking gawin, O Diyos? Pag okay yan, malalaman mo yan, sasagot at sasagot ang Diyos. Pwedeng sa panaginip, pwedeng sa ibang tao, lalo na yung ating mga spiritual parents, no? Yung ating mga kapatid sa pananampalataya, pwedeng gamitin niya ng Diyos at yun ang sasagot sa iyong mga tanong, sa iyong mga balak. At pagka ayos, oo ang sagot ni Lord, go ka na. Pero dapat patuloy pa rin yung prayer hindi pa rin mapuputol ito. Pray hanggat hindi pa ito natutupad o kahit matupad na ito, panalangin pa rin. Nandyan pa rin yung pagpapasalamat, pagpupuri mo sa Diyos. Yung paghingi mo pa rin, patuloy pa rin yung guidance, yung protection, yung karunungan. Lahat yan tuloy-tuloy natin hihingi. Oras-oras tayong hihingi. At sigurado ko, tagumpay na tagumpay ka. Isa lang ang masasabi mo, salamat Diyos. Salamat at binigay mo po sa akin ito. Salamat at pinagtagumpay mo po ako. Yan ang ating sasabihin. Kaya ulitin ko lang, kagaya ni David, lakasan natin ang ating loob. Unahin ng Diyos sa ating buhay sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng ating balak, plano sa buhay. Ilapit mo yan kay Diyos. Ilalapit natin yan. Kahit ano yan mga kapatid. Kahit pakakainin mo, pwede mong itanong kay Lord, kahit yung bibilin mo sa sarili mo o sa mahal mo sa buhay, regalo man yan o ano man yan, pwede mo yan ilapit sa ating Diyos. Kasi mas lalong magiging intimate yung inyong relationship kasi kahit maliit na bagay sinasabi mo kay Lord. Siguro pag may nakarinig sa'yo, pati ba naman yung kakainin ko, lalapit ko, tatanong ko kay Lord, aba, okay po yun, tama po yun, mabuti po yun. Na itanong mo lahat sa Diyos. Ultimo bibilin mo, sapatos, damit. No? Naririnig ko po yan pag papatotoo yung aming nanay Mabig na asawa ng aming Pastor Albert Iguspit. Yan po yung lagi niyang kinukwento lahat. Ano po bang lulutuin ko? Kaya to, sabi nga niya, kung may makakarinig, ano ba naman itong taon to parang ewan, di ba? Ganun po. Baka pwedeng sabihin. Pero kasi intimate yung relationship nila So dapat ganun din tayo, maging intimate din yung ating relationship. Kasi tatay natin siya Di ba kahit nung maliliit tayo, nagtatanong din tayo sa nanay, sa tatay, di ba po? Ganun din tayong mga mananampalataya. Ganun din tayong mga nakakilala na sa Diyos, na tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Mas lalo na dapat tayong nagtatanong sa ating Diyos. Sa lahat ng gagawin, sa lahat ng plano, sa lahat ng kailangan. Sasabihin mo kay Diyos, sa ating Diyos. At sigurado, sasagot siya. At pag ginawa natin yan, tagumpay natin. Sigurado ko. At sunod-sunod pa ang ating tagumpay. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig, nabasa at napag-aralan na naman ngayong umagang ito. I pray, Lord, ito'y naisabuhay namin. At dalangin ko rin mga kapatid na marami tayong natutunan at maisa sa buhay na naman.
ngayong umagang ito at marami na naman tayong ma-share na itinuro sa atin ng ating Diyos, mga kapatid. Lakasan ng loob, magtiwala sa Diyos, umasa sa Diyos, lumapit sa Diyos, at pangungunahan tayo ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, muli tayong mananalangin, ipagpapasalamat natin ang umagang ito na tayo kinausap ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasambakan namin. Ama, maraming salamat ngayong umagang ito. Kinausap mo na naman kami. Salamat sa iyong paalala, salamat sa iyong pagtuturo sa amin. Nalakasan namin ang aming loob na maging matapang kami dahil sasamahan mo po kami. Sa lahat ng magandang plano, balak ng aming buhay, sa oras na to, Ama, sinasama ka po namin. I pray na pangunahan mo po kami sa aming mga buhay, sa lahat ng aming mga gagawin. Lahat, Lord, maliit man na bagay ito, sinasama ka po namin sa aming buhay at pangunahan mo po kami upang maging mas maayos, tama, mabuti yung aming mga gagawin at nakalulugod po sa iyo. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kagaya ni David, Lord, maging kagaya namin ng kanyang puso na laging nagtatanong sa iyo, laging umaasa sa iyo, laging nagtitiwala sa iyo, Lord. Ganyan ang gawin mo sa aming mga puso, lalo-lalo na po sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Gawin mo po yan sa aming mga puso. Walang oras, Lord God, na kami magtatanong sa iyo, lalapit sa iyo, hihingi ng tulong, at walang oras na kami magpapasalamat sa iyo dahil naniniwala ako natutugunin mo ang aming mga panalangin. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord, sa pagpapalang ito. Thank you, Lord, sa lahat ng pagpapala pang ipagkakaloob mo sa amin. Simula sa kalakasan, kagalingan ng sakit at karamdaman, kaayusan ng aming pamilya, Lord God, katagumpayan ng aming mga buhay, dun sa pagkain, pera, magagandang bagay na ibinibigay mo po sa amin. Tulong yan, Lord God, para may pambili ng pagkain, may pambayad sa mga dapat bayaran, Lord God. Salamat po dahil ang lahat ng yan ay nanggagaling sa iyo. Wala kaming pag-aari dito, Lord. Lahat sa iyo, kaya lahat dapat ipagpasalamat at sa iyo namin hingin, Lord God. At alam ko po na yan po ay bibigay mo po at ipagkakaloob sa amin lahat dahil ikaw ay mabuting Diyos, mapagmahal na Diyos, at mapagpalang Diyos. Maraming salamat po. Lord, tagumpay na tagumpay ang gawain ito. Maraming akong natutunan, Lord. Alam ko lahat ng nakinig din ng iyong salita, marami silang natutunan at isa sa buhay namin ito at isishare, iahayag sa ibang tao, lalo-lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Thank you again, Lord, for all the blessings, guidance, and protection sa aming lahat, Lord. Salamat po, salamat po, salamat po. Salamat, Lord. Salamat po. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Sa iyo lang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na iyong anak, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, 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 and Amen po, Amen po, Amen po, Amen, Amen, Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Kaya i-claim nyo na. Tanggapin nyo yung inyong pinanalangin na ipagkakalob ng Diyos sa inyo. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.